Sama-sama tayong magiging saksi! Natubok ang 8 tindahan ng religious items sa gilid na Minor Basilica ng Our Lady of Manawag Shrine sa Pangasinan. Wala naman nasaktan at nangako ng tulong ang LGU para sa mga apektado. Hahanap din daw sila ng mas ligtas sa pwesto para sa mga vendor. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tumagal ng 1 oras. Igan, pahirapan naman ang pag-apula sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pasay City. Nasa 30 pamilya ang apektado. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie. Igan, tumulong na ang mga residente sa mga bombero na maapula ang sunog na sumiklab dito nga sa Dandan Street, Barangay 54, Tramo, Pasay. Mano-mano nang nilalagyan ng tubig ng mga residente ang fire truck na ito. Tinitiyak na di mauubusan ng supply ng tubig. Makikitid kasi ang kalsada sa lugar, kaya hindi lahat ng mga truck ng bumbero kayang pumasok hanggang looban. Ang kabataang ito nagbuhat na ng timba ng tubig mula sa kanilang mga bahay para maidagdag sa supply ng tubig ng mga bumbero. Nahihirapan po, kaya po nagtulong-tulong ko po kami ng mga timba. Kung di po namin tutulungan yun, din yung ibang bahay. Gagapang din yung sunog. 6:24 ng gabi nang itaas ng BFP sa unang alarma ang sunog. Dahil residential area, inakyat agad ang sunog sa ikalawang alarma pagsapit ng 6:37. Ibig sabihin, nasa 11 BFP fire trucks at 56 fire volunteer trucks ang rumesponde sa sunog. 7:34 ng gabi, naideklara ng under control ang sunog na nagsimula sa looban ng magkakadikit na bahay. Sa covered court ng barangay, pansamantalang mananatili ang mga nasunugan. May naiwan daw po sa bahay, hindi po natin alam kung electric fan siya, kasi wala po siyang tao sa loob. Kaya hindi po namin alam kung saan yung pinagmumulan ng usok nung una. Tapos yung pinuntahan yung bahay, kasi may lumalabas sa usok, nakalak po siya. Kaya nung pinagbuksan yung bahay, pinilit buksan, doon na nakitang umaapoy na yung loob. Tapos mabilis na pong kumalat. Sa impormasyon ng BFP, tinatayang nasa 30 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Igan, nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng sunog. At live mula rito sa Pasay para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang isang babaeng street sweeper sa Taguig. Hinala ng pulisya na pagkamalan siyang asset ng pulisya. Saksi si Oscar Oida. Nakahandusay, may mga tama ng bala sa katawan at wala ng buhay ang babaeng ito nang matagpuan sa Barangay Rizal, Taguig City. Sunod-sunod po kasi yung putok eh. Siguro mga 6 hanggang 8, ganyan. Akala ko po may nag-ano lang ng bubong namin. May humampas na sunod-sunod. Paglabas namin po, ang dami ng tao dyan na naka-ano. Ano nakita mo? Ano nakita mo doon? Nakahiga na po yung babae na patay na. Ganyan. Hindi ko po kilala eh. Kinilalang biktimang si John Liza Mendoza, 39 anyos at street sweeper umano sa lugar. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, nakausap pa raw nila ito ilang minuto bago ang pamamaril. Nadaan na lang namin sila. Naglilinis. Nagpasalamat nga kami sa kanya. Salamat, malinis yung kalsada. Base sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, nagwawali sa lugar ang biktima nang bigla umunong hintuan at pagbabarilin ng 2 armadong lalaking lulan ng motorsiklo. Ayon sa mga pulis, dati nang nasangkot sa droga ang biktima. Yung victim is dati nang nakulong. Nakulong na rin. Kaso din na 9165. Kamakailan lang, nagsagawa ng anti-drug operation ang Taguig Police sa lugar. Posible umunong napagkamalang police asset ang biktima. Parang siya ang napapagsuspecha na nag-alpa-alpa sa nag-team. Kasi nga, dati nga rin siyang drug personality. Hindi naman matanggap ng ina ni John Liza ang sinapit ng anak. Bagamat minsan na umano itong gumamit ng ipinagbabawal na gamot, nagbago na raw ang anak mula nang makalabas ng kulungan noong 2020. Kung sino ka man na may gawa, sana malumagtad ka, makonsensya ka. Ang hirap-hirap namin, may sakit pa yung ama niya. Kumpiyansa naman ng Taguig Police na matutuntun nila ang mga salarin. Meron naman kaming person of interest na ngayon nga hinahabol.
Meron namang mga witness na meron naman ng kaming mga kausap. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Bistado sa Cavite at Parañaque ang pagpatakbo ng online casino scam. Arestado naman ang dalawang sasagawa ng dental procedure kahit walang lisensya. Saksi sina Jan Consulta at Emil Sumangil. Sa videong ito, makikitang ginagawan ng pustiso ang isang pasyente sa Caloocan. Pero kapansin-pansin na walang dental chair at sa pangkaraniwang upuan lang pinaupo ang pasyente. Pag-ikot ng kamera, malalantad na sa kusina ng isang bahay lang pala ginagawa ang dental procedure. Magsasama-sama yung dumi ng niluluto mo, mga hugasin mong plato, tapos doon ka din maghahalo ng ilalagay mo sa bibig ng pasyente. Edi syempre talagang hindi naman po yun sterile. Bukod pa sa walang ilaw kaya hindi makikita ang ginagawa sa loob ng bibig ng pasyente, ang pustisong binuo sa ganitong paraan. Madaling pamahayan ng mikrobyo ayon kay Dr. Ragos. Hindi po nila yun iniluluto or hindi po yan kinukure. Kaya mga ilang araw pa lang, pagkalagay niya sa pasyente, babaho agad yan. Kaya mga ilang araw pa lang, ang mga ngipin na katabi umuuga na dahil namagana po yung gums. Isang dental technician ang naarestong suspect pero hindi siya lisensyadong dentista. Sinimula na ang dental procedure sa isang undercover agent ng datnan ng mga taga-NBI. Nang ma-recover ang ibinayad ng agent, inaresto ang babae. Kahit pa sa klinika naman ang setup, reklamo ng Philippine Dental Association sa NBI, walang lisensya ang dentista. Hindi po siya dapat namamasyente. Ang dentista naman po kahit lisensyado ay patuloy na nag-aaral at nag-a-attend ng seminar para po madagdagan ng kaalaman. Ito po sila. Syempre po kung underboard, hindi naman po makaka-attend ng seminar. Tumangging mabigay ng pahayag ang dalawang inaresto. Panawagan ng PDA sa mga wala o hindi sapat ang budget sa pagpapagawa ng ngipin, huwag magpaayos sa mga hindi lisensyadong klinika. Pwede po silang pumunta sa mga public health and government health center para po makapag-avail ng libreng treatment para po sa kanilang dental needs. Sa bubong ng isang bahay sa Bacoor, Cavite, napansin ng mga operatiba ang nakadapang target na inakala nila noong una ay nakatakas na. Oy, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang ha. Oh, diyan ka lang. Diyan ka lang. Kitin nyo na, kitin nyo na. Isa lang yan sa 4 na lokasyong sabay-sabay pinasok ng NCRPO at PAGCOR sa Cavite at Parañaque. Sa ikalawang palapag ng isang target sa Parañaque, may nagtangka pang mag-lock ng kwarto pero napigilan siya ng mga pulis. Doon inabutan ng computer ang ilang umunoy nasa likod ng isang online casino scam hub. Ito nga yung pinaka-workstation ng isa sa mga grupo na ni-raid ng NCRPO dito sa may bahagi ng Parañaque. Makikita natin itong mga computers ay naka-on pa na siyang ginagamit daw bilang marketing arm ng sindikato. At tulad nga nito, na kanilang binuboost itong mga ads na to para mahikayat ating mga kababayan na sumali sa kanilang online casino na direkta naman na malalaro sa mga cellphone tulad nito. Ang primary target ay si Encar Cordova, ang siyang nahuling nagtatago sa bubong sa Bacoor. Dati na siyang nakulong dahil sa investment scam ayon sa NCRPO. Ngayon lumalabas na sa online casino naman siya pumasok at sangkot daw sa pang-i-scam sa mahigit 30 online players. They were employees of Pogo before, Pogo operators. Ito, mga Pilipino, pumunta na ngayon, nagsarili. And then, meron na silang mga online casino hub. Ito, yung mga bahay-bahay. In 2022, pinakamataas na earning nila is something like 200 million. Nawala rin sa kanila. Niloko na nila yung mga kliyente nila or yung nag-online sa kanila dahil hindi nila binabalik yung pera eh. Yung 200 million, sinulugan nila sa mga casino, hanggang nawala rin. Walang permit ang grupo ayon sa PAGCOR. Itinanggi naman ni Cordova na siya umanong leader ng grupo na scam ang kanilang online casino at online games. Paying po talaga.
Pag nare-receive naman po yung, kumbaga, pag nag-cash out, nare-receive naman po. Maximum 100,000 po daily. Hindi po namin alam na ganun po pala yung sistema. Na license pala ang kailangan talaga. This is not sanctioned by the PAGCOR, meaning illegal. No permit, no tax. Pilipino ang nag-gaming dito. Cases committed over the cyberspace, lumalaki. So it is just timely with the Chief PNP at ating pinaka-Chief Executive PBBM na nagsabi siya na lakasan natin ang ating capability on cyber investigation because of these rising cases committed over the cyberspace. Pinagkukumpiska ang mga computer at gadget, pati mga sasakyang walang papeles na gamit ng 12 na aresto. Nahanap sila sa mga reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta. At ako naman, si Emil Sumangin. Kami ang inyong saksi. Naglabas sa withdrawal form ang COMELEC para sa mga gustong bawiin ang kanilang lagda sa petisyon para sa People's Initiative. Nagpahayag naman ng pagtutol sa charter change sa mga lumahok sa Oblation Run sa UP. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang taunang Oblation Run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega ETA chapter sa University of the Philippines, Diliman, nagpahayag ng pagtutol ang mga lumahok sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Ang mga hubot-hubad na fratmen dala ang mga placard na pumabatikos dito. Nagkilos protesta naman ang Kilusang Mayo 1 sa People Power Monument. Panawagan nila, tamang sahod sa mga manggagawa at hindi tsa-tsa. Mainit pa rin nga ang usapin ng tsa-tsa, lalo't ayon na rin mismo sa grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action, tuloy pa rin ang pangangalap nila ng pirma na lampas na umano sa 8 milyong kailangan. Meron na kami almost 9 million na signatures. Papaabutin namin ng mga more or less 20 million signatures para makita nila na ang taong bayan ang talagang nagtataguyod ng ating pirma at ang ating People's Initiative. Pero sabi ng COMELEC, kung kasama kayo sa pumirma sa pag-amyenda sa konstitusyon pero gusto nyong bawiin ang pirma nyo, fill-upan nyo lang ang signature withdrawal form na ito na makukuha sa COMELEC offices sa inyong lugar. May ilang detalye lang na hinihingi ang COMELEC, gaya ng pangalan, address, precinct number, barangay at iba pa. Bunsod daw ito ng kahilingang magkaroon ng proseso sa pagbawi ng pirma. Ayon sa COMELEC, nananatiling suspendido ang Resolution 10650 o yung rules na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kaya raw hindi muna ito uusad sa ngayon. Ito, nire-record lang po namin muna. Bakit po siguro masasabi nyo na i-record muna at wala pang aksyon na gaganap? Dahil nga po yung pong Republic Act 6735 at yung pinagsama pong implementing rules nito na Resolution 10650 ay nire-review po namin. Pino na naman ni Senador Amy Marcos kung bakit tinatanong pa sa form ng COMELEC kung ano rason sa pagbawi ng pirma. Kung hihingan pa raw ng paliwanag ang mga tao, magiging mahirap ang maramihang pagbawi ng pirma. Welcome daw ang hakbang ng COMELEC, sabi ni Senador Joel Villanueva. Pero sana, huwag nang pahirapan ang mga gustong bawiin ang kanilang pirma. Agad namang nilinaw ng COMELEC na hindi naman required na magsabi ng rason ang mga babawi ng kanilang lagda sa People's Initiative. Bagamat nandun po sa form yan, hindi po sa pilitan na maglagay po ng rason. Kasi importante lang naman po dito ay action po nila ito, pirma nila, yung binabawi nila, kanila po ito. At binibigyan po yan ng proseso ng COMELEC paano bawiin. Bagamat aminado ang grupong pirma na hindi pa nila nakukuha ang kailangan lagda sa lahat ng legislative districts, kampante raw silang hindi sila maaapektuhan ng inilabas na withdrawal form ng COMELEC. Hindi naman kami masyadong naapektuhan yan kasi as of the other day, we already gathered 19% of total signatures nationwide. Ayon sa isang kongresista, nananatili silang mapagbantay sa tsa-tsa. Handa kami na sa mga legal na move sa Supreme Court at saan man para questionin itong mga pirma nila. Sa bagong hakbang raw ng COMELEC,
Umaasa raw si Albay Representative Joey Salceda na sana'y ma-focus na sa merito ang diskusyon sa Chacha. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.